Alright, what's up mga kapulito? Genix Motor Parts syempre. Andito na naman to, hindi ka na natapos sa kakakarga mo ha. Ito yung sinet natin 59 AS na matagal na, tapos kailan lang nagpa big valve. Ayan. Tapos bumalik na naman, may dalang segunyal. Ayan o. Kanina galing ka? Kay Piolo daw gawa yan. Okay, Piolo daw to gawa. Sino yun? Si Piolo Pascual? Ah, Piolo Works. Hindi ko kasi kilala yung mga iba eh. Si Piolo Pascual kilala ko eh. O yan, kay Piolo daw to galing. Ayan o. O, Mitz Mike. Mitz Mike yung rad. Pin 3. Pitch bike pin. Hindi pitch bike to. RRGS to. Oh, hindi ganyan itsura ng pitch bike. Tsaka ang pitch bike ay lighten. Oh, RRGS to. Tapos yung kanyang tanim, ayan, wala pa naman bunga. Tanim lang, pero bagong build lang daw to. Isang buwan lang nagamit. So yan, buong segunyal sasalpak lang namin. Kung naalala niyo yung video nito, yung low compression nito na naka-chamber. Laka ng lalim ng pagkaka-chamber. So ito na yung gagawin natin. Isasalpak lang natin yung kanyang segunyal. Tapos valve guide papalit niya, kasi yung nabili niyang head nun may konting alog. Eh hindi pala pareho ang valve guide na stock. Anong balita sa big valve? Okay naman, malakas. Okay naman. Kaso bitin pa rin. Bitin pa rin daw. Bumili ka ng big bike. Ganda naman ng damit ni Momon. Yung mga nabibitin sa mga karga-karga, bili kayo ng big bike. Ito mayaman to, meron siyang Grandia. Dayo rin pala tayo all the way sa Gimba. Hindi malaman, ang hirap itono nung kanyang karga. Hindi namin makuha yung tono talaga. Sabi ko i-reset na lang natin yung makina para sigurado. Kasi main jet niya 95. Talagang hindi makatakbo, malakas pa yung stock. Ano sagaran nito ngayon, sir? Sagad-sagad 60 na magkano ka na? 10k na mahigit, may kasama pang mura. Hindi ako marunong magmura. Awit gar. Ayan, ginamit nga ni Momon kanina. Mabilis pa rin yung stock. Walay. So ang advice ko sa kanya, hindi rin namin makuha yung tono. Mahirap. Overgas siya sa tamang jetting. Kaya in-advise ko siya na i-reset na lang ang kanyang motor. That's life. So gagastos na naman si sir. Mukha naman siya mayaman eh. Ganda ng suot oh, para siyang attorney. Ganda ba yung motor? Alright. Up. Yeah, okay. Nahiwalay na. So balayan taga Mindoro. Nabuo na. Yeah, biyak. Bagay, di pa nabiyak yan no. Ngayon pa lang mabibiyak na. Tibay mo naman gar. Nakailang rides na yan. Next ride na, next ride. Marilaki. Ito, ilayo natin to. Try natin kung matibay. Yan. Yan na natin yung mga bagay-bagay. Check din natin kung kumusta tong kinarga natin. Ilang months na to? Paglagay ng big valve natin. April pa lang yan. April lang, di ba? Atat masyado, bumili ng ano. Oo nga pala, after na-set nito, nagpagudpud kami. Tapos nag-rides ka pang bago? Ay, hindi na. Bahay, trabaho na lang. Sipag mo naman. So, ayan, biyakan natin, tingnan natin yung pagkakagawa. Okay naman. Tingnan na lang natin yung kalooban nito, mga kapulito. Kalasin na yan maya-maya, pagkatapos mo nagtungi-tungi. Alright, nagkalat na yung piyasa ng M3 na to. Bagbagin mo na nga yan, Tantan Works. Di ba bumaba sa inyo?
Hindi ba? Ay! Ano? Ganon. Nangyari, bakit tinaya mong nabababad sa bahay motor mo? Binagyo sa Pampanga. Ay, binagyo pala. Lubog. Ay, buhay pa yung Moment. Boy pa yung Genrix. Hindi, tap natin. Tap natin, tap. Okay, tap. Ayaw mag-tap. Yan. Tutok na tutok, sir. Uy. Ay, ay, Uy. ay, Kaala. ay. Ayos. Sana all, tonado. Ayan, mamaya-maya, biyak na yan, mga kapulido. Nasikaso ko tong sa Mindoro eh. Flex na yan. Mga kapulido, may napanood lang akong vlogger. Ano sabi niya? Oh, ayan yung brand ha. Oh, tingnan nyo, may pangalan pa. Kaso kamot, sabi. Tanong lang mga guys, yung mga marunong dyan. Pag ba nakamot yung black, kasalanan ng ano, piyesa? Oh, JBT. Oh, ito, ilang taon na to? Oh. Oh, parang di pa nagamit oh. Ilang taon nang gamit nito to? Oh, ano sabi niya? Oh, bakit daw nakakamot yung black? Kasi JBT daw. Mali eh. Naputol yung valve spring. O yun, piyesa yun. Pero hindi naman pinakita na JBT yung nakalagay. Hindi ako sponsor ng JBT, pero JBT, baka naman. JBT baka naman. Hindi naman siya pinagtatanggol, pero dapat alam nyo rin yun. Yung pagkamot-kamot nito nasa builder. Oh, yan, oh, ito, ilang taon nang ginagamit, oh, okay naman. Oh, yung valve spring, oh, marami talagang issue na puputulan ng valve spring. Swerte yung mga hindi napuputulan. Yun piyesa yun. Pero pag yung black nakamot, iba naman yun. Tono or build or precision. Oh, JBT baka naman ha. Oh. Pipe. Oh, JBT oh. Baka naman. Unang biyak. Alright, unang biyak. Yun. Wah, tingnan mo oh. Isa pa dun sa mga, tingnan niyo yung kulay. Ibig sabihin, maayos yung pag-change oil niya. Hindi siya natutuyuan. Maganda rin yung langis niya. Maganda yung langis niya. Pero nandun pa rin sa presyon eh. Kapag ka-lean ka, over-compression ka, lean ka, ang mangyari, mainit masyado makina, natutuyuan ng langis to. Yan yung linis oh. Year model? 2019. Ngayon lang nabuksan. First time mabuksan eh, stock gasket oh. Kung hindi nasira to, hindi magpa-plastics eh. Oo nga no. Oo, natakasan ka ng bell no. Pinag-retrans ko? Oo. So yun, teorya yan sa mga nakaset. Pero sa mga stock nangyayari rin. Maganda, ipacheck nyo yung ECU nyo. Kailangan hindi kayo lean. Para hindi nagkakaganon. Hindi nyo, alagang-alaga. Dito mga kapulido. Siyempre gearings, magtataas yun ng gearings. Magaan ka lang naman, no? Kaya ako mag-gearings. Balit gearings. Tapos ito, problema to, ayan sobrang higpit, so bilog na siya. Kaya welding na yung katapat niyan. Ayan, naputol yung nilagay kong bolt. Tapos subukan natin weldingin ulit. Yung kanyang sigunyal, tinanggal namin yung isang bearing kasi kailangan unahin nilagay yan sa crank. Tapos ipupuller natin yung sigunyal papasok. So abangan natin mga kapulido. Anong gearings mo niyan? 1338. Ipapalit. Stock pa yan eh. Alright. Update mga kapulido. Ay, shoutout ko to ah. Solid subscriber ko to eh. Habang inaayos yung gearing, o yan, napalitan na naman. The best na nagpalit to, makulit yung mayari dito eh. Dahil ako naman inayos ko na yung sigunyal. O yan, nakalagay na oh. Tips lang, yung nakalagay na pin dito, pang sporty. Mas mahaba ang sporty, so ang ginawa dito, mas baon. So labas siya ng 1mm dito halos. Tapos doon sa kabila, halos nakalabas siya ng 2mm. So, pero pwede siya. Same yung outside diameter. Kasi wala naman nabibiling pang M3 eh.
Next, nagaskatan ko na to. And yung ano pala, yung valve guide. Papalit siya ng valve guide kasi nga kung napanood nyo yung video natin noon, alog yung valve guide niya. Second hand lang niya nabili to eh. Bago na yung mga valves. May mga konting alog. Pero tahimik pa rin naman. Ayan. Ayan. Sa intake, malamang walang air cleaner dati to. Ayan o, mas malaki intake. So ayan, may nabili na siya. Alam ko parang modify ay ano to eh, modified or sariling gawa ito. Hindi kasi ganito ang stock ng M3. So dahil sa pagka big valve niya, malamang nag-move sila. Kaya yung valve guide nag-iba. So yun, palitan na natin to. Mga kapulido, maya ilalagay ng crankcase, sasarado na. Next, ito na yung big valves niya. Natanggal ko na yung mga valve guide. Ayan. Bali yung valve guide niya is mga customize. So para mas maging mahaba yung buhay ng valve guide is hindi ko gagawin yung ganito. Delete valve guide kasi yung pagkakagawa dati. So yun na yung dati niya. So ang gagawin ko, instead magde-delete valve guide ako, iiwan ko pa rin yung daanan ng valve para mas mahaba pa rin yung daanan ng valve. Tsaka syempre air cleaner yan. Ayan o. So iiwan ko pa rin to, pero ninipisan ko siya, pero hindi siya tulad nito na delete talaga, na putol. Sa exhaust ganun din. Poport ko pa rin yung valve guide. Magbibigay lang ako ng daanan, pero hindi siya i-delete. Yan. Baga side lang. Mabawasan lang yung obstruction. Next is maya okay na yan. Next itong ano, papalit siyang throttle body. 32. Yun o, washery. Sana all. Sana all may panggastos. 32, bukang-buka. Ano pa? The rest, same naman lahat, the rest. Magneto, ako ba yung nag-light? Ako ba yung nag-light yan gana? Ay, hindi. Kala ko ako yung nag-light yan. Hindi pala. Alright, naka-light yan, magneto siya. Ano pa? Naubos. Pina-repeat namin ng enduro. So yung crank pwede na nating isara. Ito tawa lang yung sa problema niya. Ayan o, may dilata. So yung dilatang yan, tatanggalin natin yan kasi na-lost thread siya. So i-re-thread natin siya ng bago. Alright. Siyempre refresh, i-aasintayin. Yan na yung nakalagay. Okay, sige. Basta i-retread natin ng ano to. I-restore natin na standard pa rin. Alright, isalpak ko na yung ano. Yan. Nyal sigun. Yung standard, isinuuna talaga dito sa kabilang part. Yan o. It's mic. Kailangan nakalagay muna siya dito kasi hindi plug and play yung bearing dito compared sa sporty. May mga proper technique, proper way na kailangan may lagay. So, sarado na natin yan. Welcome sa buhay mo. Ang iyong sigunyal. 175cc. Sa ganito mas okay na mag-upgrade kayo ng ano, oil pump. Yun o. Yun. Kung meron lang sana nabibiling upgraded oil pump para dito. O yung tinatanong mong kunya, kahati ng medical. Dito yan na. Dito yan nakalagay. Diyan pala yun. Tatanong nyo kanina saan to eh.
Alright. Next in line, oil pump. Hindi, yung bolt muna pala. Bolts muna. Si lolo nyo, hari ng M3. Kaso stock lang yata yung alam. Di pwede sa ano no? Hindi pwede sa mga loaded. Sabagay, wala pang karga-karga nung panahon. Uy, kompleto Ricardo. Walang labis, puro kulang. Sarado na natin yan. Update mga kapulido. Bali sa kanyang top dead center, ang true top dead center niya is match naman. Sa bagay kasi pag stock naman kasi ang sigonyal, minodify lang to tama pa rin naman ang kanyang timing. Sa kanyang deck height ang lumitaw is 0.3. So kung standard yung 0.3 masyadong malapit sa head, pero hindi na kami maggagasket papel at saka head gasket dito kasi yung kanyang head, kung alam nyo naman, ayun, may hukay, kaya never uumpog yung piston doon. So wala kaming gasket, taas baba na yan. Yung kanyang sandwich spread pala, ayan, ham spread, 3mm, tapos ano pa, yung headworks pala niya may binago ako. Itong Canada na throttle body niya, itong manifold, pinort ko rin doon sa part ng taas kasi ayan, sa baba pala kasi mayroong obstruction doon, so yun tinatanggal ko lang. Kapulido, anong oras na? Alas 9 na daw, alas 12. Ha? Ayan o, tinarilo. Alas 9, alas 90, alas 90, alas 80, alas 7, ay, alas 60. So yun, malamang magta-timing gear kami dito kasi 94 yung links ng ano niya, chain. So malamang magiging low ito mga kapulito. So yan, deck height 0.3, tutok. Walang case kasi kulang pa nga yan kasi masyado malalim yung head niya dati. So inaasinta na, syempre refresh na rin yan. Yung headworks medyo may dinagdag akong port, medyo nakulangan ako dun sa port niya dati. Ported na kasi yan, pinlug and play na lang namin. Yan, pinort ko na rin. Sinabi ko na? Canada 32 RAM. Maya siguro mga alas 10 na Alas 5. Mga alas 5 na madaling araw, tapos na to. Nakababa pa Let's go. Update mga kapulidyo, medyo madugong pag-aasinta ng valve ang nangyari dito kasi syempre kapag nagpalit ka ng valve guide, minsan hindi talaga perfect yan. Minsan yung butas ng valve guide hindi mo alam kung pantay ba talaga. So nag-reamer pa kami at matindi ang pag-aasinta, pero all goods na mga kapulido. Yun nga lang, ang oras ay galaw na. Tapos nag-thread repair kami dito. Ayan, meron na siyang thread kasi lost thread siya, meron siyang dilata Tips lang dito pala sa sa water pump, hindi, oil pump na yan. Yung spray ng oil pump, dahil stock yung size ng rod, forge lang siya, tapos stock rod, tapos pin 3. Yung piston sa bottom dead center is mas aatras. So mas aatras siya, kaya may chance na tumama itong piston doon. Ang clearance lang niya kanina is nasa 0.2, 0.3 lang. So ang ginawa ko is ginrain ko to. Ayan, tips lang Ang paggawa kasi ng motor ay hindi basta-basta lang na, lalo yung pagkakarga, modified. Hindi naman siya basta-basta na, pwede na yan, salpak mo na, yan na yan. Pag nasira, awit gar. So yan, dapat inaaral maigi mga kapulido. So yan, maya buhay na yan. Salpakan na lang.
block. Yan. Walang gasket yan. Tutok. Beta gray lang. Piston pin lock. Yan. Alright, update mga kapulido. Mag-alas 2 na. Umuwi na si Momon. Yung kanyang yung dala niyang 94 links masyadong mahaba. Lawlaw siya masyado kasi tutok kami dito. Walang gasket, so atras talaga yung head. Black. Ngayon, sobrang lawlaw. Masyado ng dikit. Ngayon, binalik ko yung stock timing chain. Ang problema ngayon, masyado siyang tension naman. Masyado siyang hila. So, ang diskarte ko na gawang panibagong gagawin, itong chain guide, ayan, tinabasan ko. Ngayon, yung tamas na yan, wala namang epekto yan kasi hindi naman tatama yung chain dyan. Hanggang dito lang siya yan. Saan na? So, yan, doon sa tabas, hindi aabot yung chain kasi masyadong patag yung chain. Pag nakaganyan yung chain, doon siya tatama. Pero imposible siyang tumama kasi halos diretso yung chain. Ngayon, stock tensioner gagamitin namin. Ginasketa mo na ba? Ayun. Stock tensioner. Tapos sa timing magbabago yan syempre kasi hila siya. Pag tinalon mo ng isang ngipin, retard siya. Yung pagka tinalon mo naman isang ngipin, mag-a-advance naman. So kailangan natin ng, buti may nakatabi ako dito, Forest 1M adjustable timing gear. So ayan, all goods tayo. Sure na ito sa timing chain. Ayan na, pinutol ko yan. Kasi pag di mo yan pinutol, masyadong hila, nakatulak pa rin. So pinutol ko to kasi tumatama yan dito sa upper. Ngayon, masyadong matigik, hindi pwede yan. Mamumutol ka ng chain kapag ka ganun. So nung naputol siya, mas tumaas siya. So yung chain mas lumibre. Ngayon ang clearance ng chain ay napakaganda mga kapulido. So nagbukas ulit kami. Wala kaming no choice. Pero ito yung pinaka the best na pwedeng gawin. Compared dun sa chain na low-low, magte-tensioner ka ng sobrang lalim, negative din siya. Kasi ito nga stock, kumasya pa eh. Yung 94 link, sobra talagang low-low. So yun, maya-maya buo na to. Valve clearance, 10.5. 10.15. Let's go. Yung pipe medyo may konting adjustment dito pero okay na. Ano pa? Uwi na. Oras na. Let's bolt in. Tarantado. Ay. Okay, kunin muna natin ang mga angle na mga yan. So, diagnostic tool, syempre. Oil flow check. Oil flow testing, yon. Hindi muna namin sinara kasi may oil cooler yan. Install namin noon. Noong unang panahon pa ni Meruel. Wala pang kikay, sabi ng nanay. Dali lang, di ba? Chill. No, digital oh, nag-DIY oh. Hindi, pinakabit ka sa akin. Pinakabit mo? Hindi mo dito pinakabit, kaya pala hindi pulido eh. Joke lang. Dito tuloy gumagana RPM. Hindi gumagana kaso limit sa 40. Oh, may limit sa 40. Sira ECU mo. Hanggang 4K lang daw yung RPM. Kaya pala nagpakarga eh. Baka ngayon Naka-brake ka? 145 kulang na kulang ang injector niyan, sure. 140 lang. Pero meron kami nakatabi diyan. Kunin muna natin ang angle ng bawat pyesa. Sige, mag-Game Boy ka muna diyan. Anong score mo? Siya nga pala sa ating tensioner na explain ko lang, negative tayo dun sa stock. Bakit? Sapagkat datapwat. Kailangan natin ng mas release na timing chain. So kung stock kasi gagamitin na yan, medyo nakatukod pa to, masyado mahaba. Yung manual tensioner kasi pwede siyang i-atras pa. So yun, sagaran yung manual tensioner na konting adjust lang, okay na. So yun. Hey, stock is good. Bali ang setup pala nito niyan is 59 open mga kapulido. 59 open, 175 cc. Time check. Alas Torres na. Ay, champion.
Alas 5, uwi na. Oil flow testing tayo mga kapalido. Ox na. Tapos tumalsik malakas na. Oh, walang presyon, no? Walang presyon. Wala pa pala yung spark plug. Excited, Jarn? Oh, tingin. Oh, tingnan niyo muna. Ganun dati. Makukuha pa kaya natin yan. Taas na presyon yan. Ay, hindi pa natin ako yung presyon na ito ah. Mamaya, paandarin muna natin. Alright. Ayan, lumabas na yung langis. Pero pinush-start na lang namin para... Ayan. Pwede nang isara agad. Sumilip na. Pero pwede nang isara agad. Oras na. Mamaya, testing tayo. Kahit saglit lang. Ating start yan. Tingnan natin kung uubra. First start of the month. Of the night. Of the morning. Video. In the morning. Video, Moji may stress. Pumupulso na yung kanyang, pumupulso na yung puso mo. Uy! Mabait. Naninirahan din. You know, it's a livening. Birth time, 3 a.m. Alas stress in the morning. Pinali ka na yun eh? Hindi kayo may nalik yan, di ba? Magaling ang diagnostic tool. Nakikita niya, no? M3. Oh, pang M3 yan, pero pag tinignan mo system, walang pang M3. Ayos! It's a live in. Ganda ng minor. Alright. Antay-tahimik. Literal. Stock is good daw. Maya testingin na natin. Right, tuning muna kami. Up. Huwag mong pasingawin. Medyo nagbabago-bago pa yung tono niya. Kanina nag-reach, nagpalya. So, monitoring muna syempre kahit oras na. Kailangan sigurado at pulido bago umuwi. High blood ka, Gar? Ano, Gar? 235? No, 235. Alright. Yan, tingnan natin. May final na tayo mamaya. So, sa bola, nag-testing din ako. Masyado mabigat yung bola kanina. So, magagaan pa kami. Gearings, nagbigat eh. Presyon dati, ayan ah. Nung nag-ano kami. So, ngayon, 235 siya ngayon. Nung binig valve namin. So, ngayon, 235 siya. Nagdagdag. Sagaran na yan. Tutok na yan. Oh, shit. First try run namin. Masyado magaan yung bola namin. So, naglilimit siya. Iba yung camera ko ngayon compared dun sa dati ko cellphone. Yung meron siyang wide dito, wala siyang wide kaya hindi na gano'ng makuha yung kalsada. Saka ma-vibrate kapag hindi siya naka-wide. Road test, first road test na ako. Blurred ang camera. Okay? Alright, test drive na natin ang... Siya pala yung magte-test drive ng motor at may test drive din ako dahil may schedule din ako. 59 stock yan. 59 stock yan ng ano. So, problema namin yung limit. Kaya nilagyan namin napakabigat na bola. Ay, nag-iiwan. Hoy, stocket lang ako. Iniwan mo naman ako. Nakuha ko pa.
125! Naglilimit pa! Ah. Wala. Ang libigan talaga. Ang kanyang speed meter ay digital. Isinukat namin sa GPS. Parehong pareho. Ang ikli lang nun ah. Bitin. GPS ka? So yan po yung may-ari ng motor. Ang kargang to ay 174 175cc 59 open 59 plus 6. So road testing ko rin tong akin kasi ano. So hindi ay patayin ko muna yun ano. Yan, tingnan natin kung ano magiging feedback niya sa kanyang bagong karga. At saka sigurado yan makakasama natin sa mga panibagong rides niya. Right, final video para matapos na to. Nagmamadali na umuwi. Naka ano na oh, naka ninja moves na. Ang taga Las Piñas, shoutout sa kanya. Mabilis ang road test lang natin kasi uwi na to oh. Papasok daw siyang 5 pa. Papasok ka pa 5 AM. Huwag ka na matulog. Tambay ka muna. So yung ano namin i-estimate, napakaingay na itong ano, napakaingay na itong cellphone holder. Grabe, sarap. Ihila agad. So yung gauge nito ay same sa ano, GPS. Ang lupet. Ang ingay ng cellphone holder. Dali, baguhin natin yung pagkakatali na itong maingay na ito. Yan, higpitan muna natin. Ay, maingay pa rin. Tipungal. Ay, ano ka ba? Ano ka ba, George? Ingay-ingay mo. Wala na tayong magagawa mga kapulisan. So yan, minor road test lang tayo kasi naka-isang kamay lang ako. Final video. Yung limit di talaga mawala, kailangan niya mag-gearing ng gusto. Nakabigat na bola na kami, 11:13 na to, naglilimit pa rin. Sa response, tahimik, napakatahimik makina sa bagay kasi halos pin plug and play na lang yung signal eh. Tapos nag-add lang na support. Ano pa? Hawak kabit! Nakakatakot. So kung mapapansin nyo, mababa lang yung RPM niya kasi. Yan nga, 10:13 ang bola nito. Mamamatay na yung cellphone ko, lobat na pala. Ay, so rice. So yun, salamat po sa panonood at pagsubaybay ng video na to. Hanggang sa muli natin pagkikita. Syempre, muli itong gawa at generic yan. Follow up, tuning na lang yan. Thank you, bye bye. Mamamatay na, lobat na talaga. First class, 59 gig baht plus 6 interest.